Nagpatawag ng situation briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa headquarters ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon. Sa pagharap ng Pangulo sa media matapos ang pulong, sinabi niya na naging matindi ang epekto ng habagat sa bansa. Pero dahil sa naging hakbang ng gobyerno kontra baha, tulad ng dredging at pagsasaayos ng mga pumping station, naging mabilis ang paghupa ng tubig. Sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw wala na. Ayon pa sa Pangulo, nagiging new normal na ang matitinding mga pag-ulan dahil sa habagat. Bunsod pa rin anya ito ng climate change. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Isa sa nakikita pang paraan ng gobyerno ay ang paglalagay ng under cisterns o imbakan ng tubig. Inaasahang makakatulong ito upang hindi bahain ang mga komunidad na nasa mga mabababang lugar. Ayon sa Pangulo, 30 lugar na ang kanilang natukoy na paglalagyan nito. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede naman hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Ngayong buwan, inaasahan ni PBBM na matatapos ang detailed engineering design ng flood cisterns. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.